Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Magandang araw po sa inyong lahat, at sa mga oras na ito may tampok po akong video sa araw na ito. Ito po ay patungkol doon sa ginagamit ng dating daan na panluloko sa mga Katoliko. Ito ay patungkol doon sa sa No Limit Angere, kung saan ay inaamin daw ni Dr. Rizal na wala sa Biblia ang salitang purgatorio. Ang the idea purgatory wala daw sa Biblia. Sabi ng dating daan members, si Jose Rizal daw ang nagsabi nun. Yung para bang para bang yun ang kanyang itinuturo sa mga tao. At para mapatunayan natin na yan ay isang kasinungalingan, pakinggan muna natin ang nangyaring doctrinal exposition dati, na kung saan ay nagtanong patungkol sa sinasabi na kaya daw pinatay si Jose Rizal ay dahil sa kinontra niya raw ang aral ng Katoliko patungkol sa purgatorio. Atin munang i-review ang naturang doctrinal exposition. Salamat po, Bro Jando. Okay. Bro Jando, pwede mo bang sagutin tong isa ating kapatid, bro? About kasi ito sa MCGI. Magaling ka dito. About sa tsuhin niya, bro. Kasi ang tsuhin niya, bro, inano niya, kaniyang hinamon, no, about sa purgatory. Na kung may mabasang purgatory, magkatoliko yung tsuhin niya. Tapos kung walang mabasa naman, siya naman ang mag-MCGI. Kaya umihingi siya ng tulong, bro. Pahingi daw nung talata ng Espanyol, bro, na mababasa ang purgatorio. Dahil sabi daw at isa daw sa sinabi ng tsuhin niya, sabi daw ng tsuhin niya, kaya pinatay si Rizal dahil nalaman ni Rizal na walang purgatorio na mababasa sa Biblia. Bro, dyan daw. Nga, bro, yung site nung, ano ba yun, bro? Yung sa Espanyol, bro, na binabasa mo. Pakibigay, bro. Tapos pakisagot tong Rizal daw, bro, na kaya umalis sa Katoliko dahil walang mababasa ang purgatorio. Mali. Ang tanong dyan, ang malaking tanong dyan is, totoo ba ang sinasabi ng kanyang tsuhin na kapag may nabasa sa Biblia ang purgatorio, ay magkakatoliko nga? Yun ang malaking tanong dyan. Kasi dishonest. Yun lang. Dishonest mga MCGI, dishonest yan. Dati, nalala ko yung Worldwide Catholic Bible Study na kami ng dalawa ni Padre Darwin, nalala ko dati, may na MCGI. Kung may mababasa daw sa Biblia na na purgatorio, na ay siya ay magkakatoliko. Ngayon, binasa ni Padre Darwin yung naturang Biblia. Ngunit nang binasa, ang response ng MCGI, basahin mo sa Grego. Yun. Kaya dishonest talaga sila. Sabi niya, pag nabasa, ito ngayon, La Sagrada Biblia, Epistola 1 a los Corintios, Kapitulo 3, versikulo 9. Ayan, Premio e Purgatorio. Napakaliwanag yan, Hindi naman yung comics. Yan ay Biblia. Mababasa purgatorio. Meron pa yung isa, yung kay kay Brother Edgar. Hindi ko lang maano yung kay Brother Edgar. Pero malinaw sa kanya, hindi ko lang na kuha kung anong version ng Biblia ito, Wait lang, ha.
Ito yung ano yung kay Brother Edgar Anuin ko lang to kung mabasa. Asan ba yun? Wait lang Ito. Ayan Sa 1 Peter chapter 3 verse 19. Hindi ko lang kung anong version to By which also he went and preached unto the spirits in purgatory. Liwanag ba letra dyan, Brother John Ray? Maliwanag bro. For Christ also hath once suffered for sins, the just for the unjust, that he might bring us to God, being put to death in the flesh, but quickened by the Spirit, by with also he went and preached unto the spirits in purgatory. Yeah. Linaw niyan. English pa yan, no? Yan na nga. Yan na nga. Ngayon, may nabasa tayo. Ang tanong, totoo ba? Paniniwala ba? Totoo ba ang sinabi niya o nagsinungaling lang siya doon? Alam ko, nagsinungaling lang yon. Walang mangyayari na na conversion kasi nagsinungaling lang siya doon Yun. Yung sinasabi niya na si Jose Rizal ay pinatay dahil hindi naniwala sa purgatorio, walang Philippine history sumusuporta niyan. Correct. Sabi doon na kanilang ginagamit yung kay Rizal. Yung si Rizal ay sinabi niya na wala daw idea of purgatory sa Biblia. Yung teka, hanapin ko lang yung sinabi ni Jose Rizal. Asan ba yun? The idea of purgatory. Ito, no limit ang hire. Yan. Sabi dito. Tingnan ninyo yung style ng dating daano. Tinatakpan yung ibang bahagi ng letra para hindi mo mabasa yung dapat mong mabasa. Pinuputol. But now, let's see how the idea of purgatory, which is absent from both the Old and New Testaments, became Catholic doctrine. Neither Moses nor Jesus Christ make the slightest mention of purgatory. And the only text from the Bible can be cited, one from the second book of Maccabees, chapter 12, on prayers for the dead, for the guilt's undoing, is insufficient. Furthermore, this book was pronounced apocryphal by the Council of Laodicea, and the Holy Catholic Church sanctioned it only much later. Unang-una, mali. Hindi ang Council of Laodicea ang nagdeklara niya ng apocryphal. Ang nagdeklara niya ng apocryphal, mga protestante. Hindi dineklara na apocryphal ng Iglesia Katolika. Nasa yan? Sa Deuterocanon. Second canon. Tapos, yung sinabi niya, try ko lang hanapin Jose Rizal. Ayan, nakikita naman po natin na talagang ginagamit ng mga MCGI yung no limit ang hiri ni Jose Rizal. Ang tanong, si Jose Rizal ba talaga ang nagsabi ng kanilang binabasa ayon sa no limit ang hiri? O kay Pilosopo Tasio? At ipakita ang no limit ang hiri, narito po ang ulol na si Tasio. Sabi dito ang ulol na si Tasio. Yan. O ang pilosopo. Tingnan nyo yung mga naka-highlight portion Naglalakad sa mga lansangang walang tinutungot, walang iniisip ang kakaibang matandang lalaki, nag-aaral siya ng una ng filosofiya. Natatakot ang mabait na babaeng maging pantas ang kanyang anak at makalimot sa Diyos. Ang nanay ni Pilosopo Tasio natatakot baka ang kanyang anak ay maging pantas at talikuran, makalimutan ang Diyos. No, sabi ba dito, hindi lumampas ang isang taon at siya'y nabao at naulila. Nakasawa kasi si Pilosopo Tasio. Pero siya ay nabao at naulila. Ginawa niyang aliwan ng mga libro upang siya ay makaligtas sa kalungkutan. Tinatawag siyang Don Anastasio o Pilosopo Tasio.
Tinatawag din siyang tasyong ulol dahil sa hindi karaniwan ng kanyang mga kaisipan. Ngayon, siya ba ang nagwika? Ating tinan sa unahan natin sa No Limit ang Hire. Ito tinan ninyo ha. Yung may mga dalawang sakristan na umakyat doon sa kampanaryo ng simbahan, sinabi ni Pilosopo Tasio, kinusko si Tasio ang mga mata, tumingin uli sa langit at bumulong. Ngayon nadaramdamin kung mahulog ang mga lintik. Sa tingin nyo ba ganyan magwika si Jose Rizal sa mga batang umakyat sa kampanaryo? Kanyang papangarapin na mahulog ang mga lintik? Hindi ganyan magwika si Dr. Jose Rizal. Pero sa kanyang nobela na No Limit ang Hire, ganyan magwika si Pilosopong Tasio, hindi si Jose Rizal. Tuloy natin. Tingnan ninyo ha. Tumunghay ang pilosopo at kanyang nakita ang isang lalaking may 30 o 35 taong sa kanya'y ngumiti. Ibig sabihin may ngumiti kay Pilosopo Tasio na isang binata, no, isang lalaki, may mga 30 anyos o 35. Tinanong siya ni Pilosopo Tasio, ano po ba ang inyong binabasa riyan? Ang tanong ni Tasio na tinuturo ang isang librong hawak ng lalaki. Isang librong pangkasalukuyan, sagot ng lalaki sa kanya. Las peñas que sofren las benditas animas del purgatorio. So, ang binabasa ng lalaking kausap ni Pilosopo Tasio ay may kinalaman sa purgatorio. O, tapos, ang response ni Pilosopo Tasio, naku. Ang wika ng matandang lalaki sa sari-saring tono ng boses. Samantalang pumapasok sa bahay, totoong matalas ang isip ng kumathanyan. Oh. Ayon kay Pilosopo Tasio, ang purgatorio ay isa lamang katha at matalas ang isip ng kumata. Ibig sabihin, hindi basta-basta yung kumathanyan, matindi siyang kumata, marami napapaniwala. Yan ang ibig sabihin ni Pilosopo Tasio. Hindi si Jose Rizal. Mga sinasabi ng MCGI kasinungalingan yan. Tuloy natin. Ito pa, tingnan nyo, wala patunay rin sa mga sinasabi ng mga dating daan na bakit daw Ginoong Maria. Bakit Ginoo babae yan? Di ba? Bakit Ginoo babae yan? Dapat ginang. Tingnan nyo yung mga old classic Filipino dialect. Sabi, hindi po ba dinaramdam nyo ang kasaliwaang palad na yan? Ang tanong ng Ginoong babaeng bata pa. Sa madaling salita, sa panahon ni Rizal, ang term Ginoo ay ginagamit din sa babae. Pero hindi yan ang ating tema ngayon, kundi yung sinasabi ng mga MCGI, tama ba na si Jose Rizal kaya daw pinatay kasi kinontra niya ang aral patungkol sa purgatorio? Si Rizal ba? Hindi. Si Pilosopo Tasio na kanyang karakter sa No Limit ang Hire. At tingnan naman sa dulo. Tingnan nyo, ano sabi dito? Mainam. Sa makatuwid mayroon tayong isang kaaliw-aliw na taning na dapat nating samantalahin. Ngunit duray ang isinaba ni Don Filipo. Talastas mo nang hindi naniniwala si Don Anastasio sa purgatorio. Sino daw ang hindi naniniwala? Si Don Anastasio o Pilosopo Tasio. Siya ang hindi naniniwala sa purgatorio. Ito tayo sa binasa ni Eliseo Soriano. Ito na. Ngunit, tingnan natin ngayon kung bakit pumasok sa Katolisismo ang adhikang ito. Itong wala sa Biblia. Sino ang nagsabing adhikaing ito na wala sa Biblia? Si Jose Rizal ba? Hindi. Ang nagsabi niyan si Pilosopo Tasio. Hindi si Jose Rizal. Kaya yung mga, tingnan nyo, ito binabasa nila. Ngunit tingnan natin ngayon kung bakit pumasok sa Katolisismo ang adhikaing itong wala sa Biblia at wala rin sa mga santong ebanghelyo. Hindi binabanggit ni Moises at ni Jesucristo kaunti man lamang ang purgatorio. At hindi nga kasukatan ang tanging
saysay na kanilang sabing na sa mga Makabeyo, sapagkat bukod ay pinasya sa konsilyo ng Laodicea na hindi katotohanan ng librong ito. So, dili ka na doon ng Council of Laodicea, hindi totoo ang aklat ng Makabeyo. Hindi totoo. Based on history ang nangyari dyan. No? Kaya, sabi dito, ito ay nito na lamang huling panahon tinanggap ng Santa Iglesia Katolika. Wala rin nakakatulad ng purgatorio sa relihiyong pagana. Ibig sabihin, walang katuruan sa pagano na patungkol sa purgatorio. Hindi mangyayari pinangpanggalingan ng pananampalataya. Ito ang kasaysayang Ali Panduntor Inanies na totoong madalas banggitin ni Virgilio na siyang nagbigay dakila sa dakilang si San Gregorio na magsalita ng tungkol sa kaluluwang nalunod at idagdag ni Dante ang bagay na ito sa kanyang Divina Commedia. Sa madaling salita, yung sinasabi ng mga ang dating daan members na sinabi daw ni Jose Rizal, wala sa Biblia ang purgatorio. Sinabi ni Rizal yan. Hindi totoo yan. Bakit? Hindi si Jose Rizal ang nagsabi noon, kundi si Piloso Potasio. Minsan kasi, ang dating daan kasi, magsisinungaling dating daan eh. Alam nyo, hindi ako nag-ano ng walang ebidensya ha. Halimbawa na lang, pagpalagay na, ipakita itong isang referensya dito na ginagamit nila. Yan. Ang Iglesia ni Cristo at iba't ibang sekta protestante. Sinulat ni Juan Trinidad, page 25. Anong nakalagay dyan sa naturang larawan? Yung ibang words, naka-blur. Ang pinakita ito lamang. Kapag ito ginamit ni Elisoriano, sasabihin nila, tingnan nyo, inaamin mismo ng Iglesia Katolika na hindi galing kay Jesus ang pangalang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ngunit gaya ng sabi ng mga Ingles, a rose by any other name will be sweet still. Ang tanong, totoo ba na yan ay sinabi mismo ng Katoliko o yan ay isa lamang quotation sa sinabi ng Iglesyang Tatag ni Felix Manalo? Tinan nyo, gano kasinungaling ito ang dating daan. Sabi ko sa inyo pakunwari lang sila na nasasabi ng totoo, pero totoo na sisinungaling. Ang kanilang pinagkuhanan, ang Iglesia ni Cristo at iba't ibang sektang protestante, mayroon akong Xerox na naturang kopya. Sinulat ni Juan Trinidad S.J. pasimula ni Padre Greg de Guzman S.J. Ang author talaga niyan is Reverend Edward Taylor. Ang sabi sa pahina, ating simulan sa pahina 24. Ang pinakita kasi, pahina 25. Tingnan nyo ha. Pahina 25. Yung pahina 24, ganito, ating simulan ng basa, Ibabaga sa, ating ilabas kasi medyo maliit yung letra. Ating ilabas, pakita ko sa inyo yung aking kopya kasi pinaserox ko siya. Eto. Yung aking pinakita ni Soriano, ito lang nasa bandang ibabaw. Hindi nyo makita kasi naka-highlight din siya ng green kaya na yung green screen niya. Pero ito babasahin ko nung buo. Ating simulan sa page 24. Ang sabi ganito. Ibabaga sa rito ang turo ng Iglesia Katolika Romana. Si Jesus din ang nagtatag ng Santa Iglesia upang magtanggol ng kanyang pagka-Diyos at mag-ingat ng kanyang turo at mahal na grasya. Hindi ipinapalit ng mga Katoliko ang Iglesia Romana kay Jesus. 7. Kaya nga't ang dalawang pinakamalaking dahilan ng mga guro ng Iglesia ni Cristo laban sa Iglesia Katolika Romana ay nauuwi sa ang nauna
Hindi galing kay Jesus ang pangalang Papa. Ano daw ito? May dalawang katuruan ang mga guro ng Iglesia ni Cristo. Tatag ni Felix Manalo. Ang una, hindi galing kay Jesus ang pangalang Papa. Ito ba ay turo ng Iglesia Katolika o quotation lamang nila sa na itinuturo ng mga ministro ni Manalo? Pangalawa, ang ikalawa, hindi galing kay Jesus ang pangalang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ngunit, gaya ng sabi ng mga Ingles, a rose by any other name will be sweet still. Kung napapansin ninyo, yung karugtong niya nakabler na. Niya ha? Ang karugtong niya nakabler na. Nakabler na siya. Ano ang reason para maitago ang tunay na sentido ng naturang aklat? Pero babasahin ko yung karugtong. A rose by any other name will be sweet still. Hindi ang pangalan ang dapat pagtalunan, kundi ang katotohanan. Galing kay Jesus ang tungkulin ng Papa. Galing kay Jesus, itinatag ni Jesus ang Iglesia na ngayon tinatawag na Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ano daw? Ulitin ko ha. Galing kay Jesus, itinatag ni Jesus ang Iglesia na ngayon tinatawag na Iglesia Katolika Apostolika Romana. Tanong, saang galing yang sinasabi dyan na hindi galing kay Jesus sa pangalang Iglesia Katolika Apostolika Romana? Yan ay isa sa dalawang dahilan na kinokontra ng Iglesyang tatag ni Felix Manalo ang Iglesia Katolika Romana. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, itong ang dating daan, pakunwari, totoo ang sinasabi. Pakunwari, nasasabi ng totoo. Pero ang totoo, pinagloloko lang kayo. Sabi nila, ba't ngayon ka lang nagsalita? Jando, nung buhay pa siya, hindi ka nagsalita. Matagal na ako nagsalita. Naggawa na ako ng ganitong episode. Alam niyo ba ano nangyari? Inistrikean kami yung aming YouTube channel. 3 beses patay ang YouTube channel namin. Inistrikean ng ang dating daan. ADD Production. Oh. Inistrikean na 3 beses kasi ginagamit nila namin yung kanilang video bilang ebidensya, referensya kung paano nila ituro. Pero ini-strike ka nila kami. Yan ang reason kaya hindi nyo na napapanood ang pagribat ko sa ano na yan. Buhay pa si Soriano. Patuloy, sabi ni Soriano, bakit? Alam ni Soriano to. Tingnan, alam ni Soriano to ha. Saan ba yung yung galit na galit nga si Soriano, ba't daw siya dinadawit sa sa naturang alam ni Soriano, aware siya na kami ay nangangaral, buhay pa siya. Kaya yung mga nagsasabi na kami daw ay nangangaral, patay na siya, isa pa kayo, wala kayong alam, tira kayo ng tira. At ipakita yung naturang video. Baka may pakita ko si screen. Ito, video reference, Eli Soriano. Narito ha, Eli Soriano. Vuelta. Hindi pala. Tingnan natin sa galit na Soriano. Ito. Tingnan nyo ha, ano sinasabi niya. Ito. Tandaan nyo, babalikan kita. Papatunayan ko nagsisinungaling ka. Ba't mo may dinadawit dyan sa programa mo? Oh, bakit daw siya dinadawit sa programa ni Padre Darwin? Sa madaling salita, alam ni Eliseo Soriano na binabanggit namin siya. Kaya nga kami ini-strikean eh. Kaya nga kami ini-strikean ni Eliseo Soriano. Oh, ito. Wait lang ha. Tandaan nyo. Oh, wait lang. Buksan muna natin ito sa natin sa ating para makita ng karamihan ng ayan. Ito, tingnan niyo ha.
Oh, para makita nyo talaga ibinabag ni Soriano, tinan nyo. Where's Soriano na nangyayari yan, oh. Tandaan nyo, babalikan kita. Papatunayan ko nagsisinungaling ka. Ba't mo ako dinadawit dyan sa programa mo? Oh, bakit mo ako dinadawit dyan sa programa mo? Kasi alam ni Soriano na binabanggit namin siya. Oh, tinan nyo saan yung ano, yung sinasabi niya na dapat dyan isumbong sa YouTube eh. Ito. Pero ba naman diskusyon na wala akong salita? Pero ba naman diskusyon na kukuha lang ng kapiraso, sasagutin nila ng mahabang sagot, tapos ako hindi na makakasagot? Meron ba ganung diskusyon? Ayun. So, yun ang kanyang mga inirereklamo. Pero ba daw ganung diskusyon na kukuha lang sila ng ilan, tapos silang magsasagot ng mahaba? Di ba yan na ginagawa ni Eli Soriano sa mga video ni Pastor Apollo Kibuloy? Hindi ba? Hindi ba yan ang ginawa niya sa video ni yung fetus daw, ang Diyos naging pitos. Sino nga yun? Nakalimutan ko sinong evangelist yun. Oh, di ba yun ang ginagamit niya? Ano pa yung mga sinabi niya rito? Pakinggan natin, ha? Oh. Hindi ako galit dito sa Reverend Father daw na ito, pati yung mga kasama niya. Hindi ako galit sa inyo. Ay, hindi daw galit. O hindi ka, ba't nyo kami in-strikean? Yung ginagawa nyong galing kay Satanas, na kasinungalingan, doon ako galit. Kaya ako Ay, kasinungalingan. Siya yung kasinungalingan. Sabi niya, si Jose Rizal daw yung nagsabi daw na wala sa Biblia ang purgatorio. Hindi si Rizal ang nagsabi noon. Si Piloso Potasio na isa sa mga karakter ni Jose Rizal. Huwag niyo sabihin, sino ba author? Di siya ang nagsabi. Mali. Gaya nung yung aklat namin na kumuha lang kami ng quotation doon sa mga turo ng ministro ni Manalo, sabihin niya Katoliko ang nagtuturo. Quotation lang 'yun. Ha? Quotation lang 'yun. Ano pa yung mga sinabi niya rito na Pero di ko mapapalampas ang pagsisinungaling nyo sa kapwa Pilipino at sa kapwa nyo Bisaya. Nagsisinungaling. Siya ngayong ayaw humarap kasi siya yung nagsisinungaling. Akalain mo gumamit siya ng aking Birheng Mariang tagapamagitan, umabot ng page 163. Hanggang 18 lang naman yun. Tingnan nyo Napakasinungaling nito eh. Harap-harapan magsinungaling itong paring ito. Patunayan ko sa inyo. Abangan mo pari ka. Hindi ka na nahiya sa sarili mo, Rep. Tingnan mo, puro na siya pamimersonal. Alam nyo bang hindi yan ang niya? Ugali niya. Pag siya puro na pamimersonal, galit na yan. Kaya galit ako dito sa magkakatropang ito, nakasama nitong paring Bisaya na ito eh. Bakit? Meron ba naman diskusyon na wala akong panahon para magtanggol? Ayan, meron ba daw diskusyon na wala siyang panahon para magtanggol? Hindi ba yung mga dating daan members naglalagay ng mga video dati versus Eli Soriano versus Apollo Kibuloy, Pastor Apollo Kibuloy? Ang tanong, nagkaharapan ba? Nagkabanggaan ba? Nagkadiskusyon ba? Wala. Ano nangyayari? Kumukuha Soriano ng mga video ni Kibuloy, nire-rebat niya sobrang haba na hindi mo lang nagkaroon ng pagkakataon si Kibuloy na magsalita. Ayaw niya pala yung ginagawa yan sa kanya ba't niya ginagawa sa iba? Hindi ba? Ba't niya ginagawa sa iba? Ayaw niya palang gawin sa kanya. So, isa yan. Yung mga panloloko na ginagawa nila, bistado na. Pag kayo ginamitan ng ang dating daan nung No Limit Angere, i-booking nyo kaagad. Si Rizal ba talaga ang nagsabi niyan? Sabi niya, sino ang sumulat? Hindi. Yung ayon sa sentido ng binasa mo. Si Rizal ba ang nagsabi o si Piloso Potasio? Sabi niya, bakit? Sino ba ang may akda ng No Limit Angere na gumawa ng Piloso Potasio? Hindi yun ang tanong. Hindi yun ang tanong Sino ang nagsabi niyan ayon sa No Limit Angere? Si Jose Rizal ba o si Piloso Potasio? Yun ang tanong doon. Kaya bookingin nyo. Pag ginamit nila yan No Limit Angere, bookingin nyo. Tandaan ninyo, si Jose Rizal, namatay na Katoliko. Si Jose Rizal,
bago siya pinatay doon sa firing squad, inaamin niya na siya ay nabuhay sa Katoliko, nagkamali man siya ay bumabalik doon, at mamamatay siya na isang Katoliko. Ituloy natin ang video. Try ko lang hanapin yung kay Jose Rizal, ano? Kasi meron ako dito dokumento. Hindi umalis si Jose Rizal sa Katoliko. Sinungaling talaga dating daan. Ito lang H.I.J. Jose Rizal. Eto. Tingnan ninyo kung umalis ba si Jose Rizal. Sinungaling talaga MCGI, ano? Ito ay retraction of Rizal. The retraction of Dr. Rizal is a controversial document. It reads as follows. Sabi ni Rizal, I declare that I am a Catholic, and in this religion in which I was born and educated, I wish to live and die. I retract with all my heart anything in my words, writings, publications, and conduct that has been contrary to my character as a child of the church. I believe and profess what it teaches. I submit to what it demands. I abominate masonry as an enemy of the church and as a society prohibited by it. The diocesan prelate, as the superior ecclesiastical authority, may make this manifestation public. I declare this spontaneously in order to repair any scandal which my acts may have caused, and so that God and man may pardon me. December 29, 1896 sa Manila. Ito yung ito ay naka-record doon sa The Manila Times. Ito nilathala ni Jose Lopez del Castillo sa Rizal's last day sa The Manila Times noong December 30, 1953. Ito ay nalathala. Kaya sinungaling talaga ang MCGI sa sinabi nilang iniwan ni Jose Rizal ang Katoliko dahil hindi naniwala sa purgatorio. Napakasinungaling talaga. Yan. Another na naman to ideya para mabuksan ang isipan ninyo na kayo'y pinagloloko lamang. Walang Philippine history na susuporta sa kanilang sinasabi na iniwanan ni Jose Rizal ang Katoliko nang dahil lang sa wala raw sa Biblia ang purgatorio. Ito nalala ko dati. May nakipagtalakayan kay Soriano patungkol doon sa unang Pedro 3:19, bilangguan ng mga espiritu. Si Soriano naman tumaas ang boses niya dahil ang pagtatanong kasi, yan bang bilangguan ng mga espiritu ay langit? Sabi niya, hindi langit yan, bilangguan na tanong, yan ba impyerno? Hindi rin impyerno. Hindi impyerno. Sabi niya, nakalagay dyan sa Biblia, bilangguan ng mga espiritu. Walang sinasabing purgatorio. Huwag niyong dagdagan. Yun ang sabi ni Soriano. Ang pagbigay ba ng pangalan, pagdaragdag? Yung ginawa ng Diyos ang mga hayop at pinangalanan ni Adan at Eva, pagdaragdag ba yun? Sa hayop? Dahil pinangalanan? Mali. Yung hardin. Correct. Yung hardin kung saan nilagay si Adan at Eva, sa panahon ni Adan at Eva, may pangalan na bang Eden yun? Wala. Sino nagbigay ng pangalang Eden doon? Yung mga tao, wala na si Adan at si Eva sa mundo. May ibang nagbigay ng pangalan, tinawag nilang Eden. Hindi yung kailanman tinawag na Eden nung panahon ni Adan at Eva. Yan ang isang patunay na basta MCGI talaga, sinungaling yan. Kaya nga walang lakas loob na makipagtalakayan dito na harap ang mukha Wala. Bakit?
Dahil alam nila, malulugi sila. Yung isa, Larry Silva, di ako naniniwalang ano yun. Talaga MCGI yun. Parang fanatic lang yun. Fan lang yun. Bakit? Mahigpit na ipinagbabawal ni Daniel Rason ang pagkikipagdebate pero malakas ang loob niya. Hindi siya lehitimong membro. Kung lehitimong membro yon, hindi yun sasalungat. Alam niya na ang katumbas nun pagtiwalag. Okay, Brother John Ray.